Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata. Viral ngayon sa social media na di mano yung pagwawala ng anak ni Franz Ruiz sa isang mall. Dito makikita natin ng anak ni Ruiz na anong klaseng pag-ugali mayroon siya. Atin tunghayan ang pagsisirmon niya sa isang lady guard na kung saan ito ay pinahiya niya sa maraming tao. That's how, no! So now, you're making me look like a liar? So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar. I'm a liar? I'm a liar. Answer me, I'm a liar. Sorry po, sorry. That's how you say sorry. If I say sorry ate, sorry. Tanggap mo yun? You really shouted at me. Ate, may pinag-aaralan akong tao. Ginanon mo ako, I'm just returning the favor. No. Alam mo paano mo ako tinanong? Sabi mo, ate, ano problema mo? Oh my God, kuya, she's a liar! Oh my God, you're a freaking liar, man! Ayon pa nga sa anak ni Franz Ruiz, isa siyang edukado at may pa-English pa. Kayo mga idol, masasabi mo ba isa siyang edukado sa kanyang pinakitang asal o barumbado? Samantala sa kabilang dako naman ay nagmamakaawa at humiling ng executive session si Franz Ruiz sa Senado upang pag-usapan ang patungkol sa partipasyon ng kanyang panganay na anak. Na siya ring tinuturo ng kasambahay na si Aling LB Vergara na nagbugbog at nagmaltrato din di umano sa kanya na humanto ng kanyang pagkabulag. Narito ang buong detalye sa hearing sa Senado patungkol sa kaso ni Nanay LB Vergara at ng anak ni Franz Ruiz. Matapos may pakontent sa pagdinig sa Senate Committee of Justice and Human Rights, ang mag-asawang Ruiz, magkakasama na ang dalawa sa kulungan. Dito na nais ng mga senator na humarap sa pagdinig ang panganay na anak ni Franz. Bigay ng kanyang salaysay, ngunit nais ng mag-asawang Ruiz na maging pribado ang kanilang usapan para na rin sa seguridad ng kanilang mga anak. Matatandaan sa naunang nabanggit ni Aling LB na pati ang anak na mag-asawang Ruiz na si Danica ay kasama di mano nananakit sa kanya. Kaya nais ng mga senator na ipatawag ito sa Senado upang maimbestigahan. Samantala marait naman dinipinsahan ni Franz ang anak at tinanggi na pangalan ng anak dahil sakupan niya ito sa karapatan ng bata. Ayon pa sa mga dismayadong netizen, dapat hindi ito kaawaan at pagbigyan ang abusadong amo dahil ngayon lang ito di maano na pag-isipan ang karapatan ng isang tao. Na sila mismo naglagay ng alanganin at kahiyan ng kanilang pamilya na kahit minsan hindi sila nagpakita ng awa sa kanilang kasambahay. Na araw-araw nilang binububog sa loob ng ilang taon at nanilbihan sa kanila na kahit piso aling ba kay Aling Ilbi wala siyang natanggap sa kanyang amo. Ating tunghayan ang hearing sa Senado patungkol sa kaso ni Nanay LB Vergara. May Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the
child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada, Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Kung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodiko ka. Sa nalalapit na pagharap ng anak ni Franz at Pablo Ruiz sa Senado, ikaw bilang isang mamayan sa sambayan Pilipino, sangayon ka rin ba na gawin itong pribado upang protektahan at hindi pagpiestahan ng mga netizen ang anak ni Franz at Pablo Ruiz? Na siyang tinuturo din ni Nanay Elby Vergara na nanakit at nagmaltrato sa kanya. Ikaw, Idol, anong masasabi mo sa bidyong ito? Atin ipagpatuloy ang kanilang hearing sa Senado at ating ito tunghayan. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Di po. Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Just an inquiry, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah. Nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15 Papuntay years, mo rin dito. 15 years old lang. Pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes 1 over 18, but is found by the court, when adopting the rules of the Supreme Court, as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City
na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi na-post sa media ni Miss Maria Fe Villar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak niyo po yon, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto niyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak niyo po noon nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak niyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak niyo, di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay niyo po, bahay po nung anak niyo yun. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinang-ayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak nyo, kasi pagagalingin, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the members? Mr. Chair, is the daughter or son of the daughter of the Ruiz couple still a minor as we speak? No. Po, pero the committee, as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken to be undertaken by this committee. So, Mr. Chairman, I 18 na pataas. submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak nyo, we will be asking the members of the media and all others not Mr. Chair. all other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Senator Chair, Tulfo? in the name of fairness, gusto ko rin mag-lie detector test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa lisay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Unahin natin si JM. JM, ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Patrick Simbaon? Patrick Simbaon. Payag ka ba na Payag po ako. para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's all. So the secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. May ask, Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo?
Mr. Chair, pwede ka pong wag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that that the child witness remains unidentified. So wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So without objections on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada, Madam France, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Kung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodigo ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha. Narito naman ating tunghayan sa pag-isa ng mga senator sa kapitan na nagsauli kay Nanay Elby Vergara sa kanyang amo. Kapitan, balikan kita ha. Okay, Captain. Ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pwesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pwesto po sila ng tindahan sa palengke. Gaano mo nakatagal silang kakilala? Ano po siguro nung mga 2019 yata. 2019 po. Kailan ka naging kapitan? 18 po. 18. po. So, ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila'y nagnenegosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po akong alam, Senator, kung may impluwensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron, sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong senator na alam ako. Tingin mo ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po. Wala po akong nababalita mga ganun po. Kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo? Para po ngayon lang po may mga narinig nga po yun sa social media nga po. Yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po pala sila. Ganun, ano no? Parang yung pong naakusa po sa kanila na nananakit nga. Ganun pa pala sila? Ganun din pala? Ganun pala sila? Ganun? Parang ganun na po. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagkikismis na... Hindi na nga-chismis to eh. Totoo na nga Opo. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad? Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Yun lang po, nila? hindi po pagbabayad ng katamang panahon ng sa rent. Bukod doon, sino pa dumulog siya para i-reklamo itong mag-asawa? Yun po sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po, 3 lang po. Sino? Yung isang inupahan nila? Saka po yung... Dalawa yung sa basura? Opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo? Bali po, yun nga pong nasabi ko nung unang... Sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Si LV. Wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po... Bakit siya pumunta kung walang reklamo?
Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? Yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikapi siya sa iyo? Mr. Chair, pwede makasingit? With the indulgence of Senator Please, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions. Go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi ganoon naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo siya in-interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay? Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan, lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yan lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba abogado? You all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. don't- Ay, sorry. last interjection from Senator Tulfo. Meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam sa sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo prognosis kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination? Papayag. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that this Payag po ako. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. We are about to have the executive session unless there are still... Marami pa akong tanong, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O paano siya tumagal na pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dila sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ay umalis ng Ate LB. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo to ha. Makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis ng pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo.
lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinransfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambahay, granting laging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, transfer mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Ay, tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Tiwala na po ako. Diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niya po ano-anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go marami into po. an executive session? Madam Franz? Senator Jinggoy, Senator De La Rosa. Mr. Chairman, Take the with the floor. permission of Senator Go Jinggoy. ahead. Isa lang sana, para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LB? Obserbahan ba nyo na May parang buang-buang. may sira sa ulo? Wala LB? Ha? Di po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, Denmark, Hindi rin po. ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Okay, thank you. For the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog, sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa iyo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha-mukha ko po. Ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, kung na kay Aling LV pa. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod? Oo. Hindi sa muka? Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Pinabubulanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LB. Pinabigyan naman po naman Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila. Total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta't ang nakita ko Ayoko lang ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? Wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May mayroon man. Pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat? mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa?
Hindi po Sa kasi, tagal niya nagtatrabaho sa inyo, Ma- since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay, parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 days? Opo. ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor. Okay, Kaya ilang apo, di mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Normal nila. na pumasok sa bahay niyo, no? sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasana siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, At yun na nga mga idol, dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!